Sa loob ng 7 taon, pinaniwalaan ni Rose na ang pag-ibig nila ni Mateo ay isang kwentong pangarap na naglitawan mula sa mga pahina ng isang paboritong nobela. Ang kanilang bahay na binuo nila mula sa kanilang pagpapagal at pangarap ay isang kanlungan ng kapayapaan ng pagmamahalan. Bawat sulok ay punong-puno ng mga alaala. Mula sa unang kape na inihanda ni Mateo para sa kanya, hanggang sa mga gabing magkasama silang nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Si Mateo, ang kanyang matipunong asawa, ay hindi lamang niyakabiyak, kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kanlungan sa gitna ng unos ng buhay. Ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal tuwing tinititigan siya ay ang mundo ni Rose. Mateo, kumain ka na. Lumalamig ng pagkain mo. Tawag ni Rose mula sa kusina. Ang boses ay puno ng tamis. Saglit lang mahal ha. Tatapusin ko lang tong email. Ani ni Mateo. Saglit na sinilip si Rose. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagpakalma sa puso ng babae. Para kay Rose ang buhay nilang dalawa ay ang perpektong paghahabi ng pagsasama, tiwala at respeto. Naging matamis ang bawat araw. Ang bawat pagising ay may kasamang yakap at halik. Ang bawat gabi ay may kasamang mahabang kwentuhan at pagpaplano. Wala siyang nakikitang anumang maaaring sumira sa kanilang buong pusong relasyon, sa kanilang munting kaharian. Isang araw, nagring ang telepono ni Rose. Ito ay si Nerissa, ang kanyang pinsan na matagal na niyang hindi nakikita. Si Nerissa na minsan ay naging malapit niyang kalaro noong bata pa sila, na ngayon nasa isang mahirap na sitwasyon. Nawalan siya ng trabaho at wala siyang mauuwian sa Maynila. Ang boses ni Nerissa sa telepono ay puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Rose, pasensya na kung bigla akong tumawag. Ani ni Nerissa. Ang boses ay halos pabulong. Wala na akong ibang malalapitan. Nawalan ako ng trabaho at kailangan kong umalis sa tinutuluyan ko. Mayroon ka bang alam na murang boarding house? Kahit saan lang. Naramdaman ni Rose ang kurot sa kanyang puso. Kilala niya si Nerissa na simple lang ang pamumuhay at alam niyang hindi ito madaling umamin ng kahinaan. Matagal silang hindi nagkita, ngunit ang mga alaala ng kanilang pagkabata ay sariwa pa rin. Hindi niya kayang iwanan ang pinsan sa ganoong sitwasyon. Nerissa, ano ka ba? Siyempre hindi. Sa bahay ka muna tumuloy. Kailan ka pa pupunta? Tanong ni Rose. Naghahanap ng solusyon. Naalala niya ang mga kwento ng lola nila tungkol sa pagtutulungan ng pamilya. Pagkatapos ng tawag, nilapitan niya si Mateo na abala sa pagbabasa ng balita sa tablet. Mateo, may sasabihin ako sa'yo. Si Nerissa, yung pinsan ko, kailangan niya ng matutuluyan. Okay lang ba kung dito muna siya sa atin for a few days? Siguro mga 5 araw lang, habang naghahanap siya ng trabaho at malilipatan. Tinaas ni Mateo ang tingin at may bahagyang pagtutol sa kanyang muka. Ngunit agad din itong nawala. 5 araw? Magiging maayos ba tayo? Hindi ba ito makakaistorbo sa atin? Hindi naman, Mateo. Alam mo naman minsan lang tayong magkaisa sa pamilya. At saka kawawa naman si Nerissa. Wala siyang ibang malalapitan. Pakiusap ni Rose. Bumuntong hininga si Mateo at tumango. Sige, kung yun ang gusto mo. Basta 5 araw lang ha. Para makahanap din siya ng mas komportable para sa kanya. Ngumiti si Rose at niyakap si Mateo. Salamat mahal. Alam ko namang mabait ka. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ay magiging simula ng isang bangungot na magpapabago sa kanilang buhay at wawasak sa mundo na binuo niya ng buong pag-iingat. Ang unang araw.
Dumating si Nerissa kinabukasan. Dala ang isang maleta at isang backpack. Siya ay may katamtamang tangkad, singkit ng mga mata at may matamis na ngiti. Mahiyain siyang umiti kay Mateo nang magpakilala sila. Salamat po talaga, Kuya Mateo, Ate Rose. Sobrang laking tulong po nito. Wala yan, Nerissa. Pinsan kita. Tsaka, huwag kang mahihiya. Parang bahay mo na rin to. Ani ni Rose. Niyakap ang pinsan. Pinatuloy niya si Nerissa sa guest room na malinis at kumpleto ang gamit. Naghanda si Rose ng masarap na hapunan para sa kanilang tatlo. Si Mateo ay magalang, ngunit nanatiling tahimik sa halos buong hapunan. Masarap po, Ate Rose. Puri ni Nerissa habang kumakain. Ang tagal ko na ring hindi nakakakain ng ganito kasarap. Natutuwa ako't nagustuhan mo. Kumain ka lang ng marami. Sagot ni Rose. Masaya na nakikita ang pinsan na unti-unting nagiging komportable. Sa ikalawang araw, nagsimulang maging komportable si Nerissa sa bahay. Tumutulong siya sa gawaing bahay at ang kanyang ngiti ay mas madalas lumitaw. Nagpapasalamat siya sa bawat paggising at sa bawat pagkain. Ngunit napansin ni Rose na tila mas madalas magtanong si Nerissa kay Mateo tungkol sa kanyang trabaho at mga interes. Kuya Mateo, ano po bang ginagawa niyo sa opisina? Tanong ni Nerissa habang umiinom sila ng kape sa sala. Habang si Rose ay abala sa paghuhugas ng pinggan. Marami. Nagmamanage ako ng mga projects. Gumagawa ako ng mga strategy para sa marketing. Paliwanag ni Mateo. Ang boses ay medyo masigla kaysa sa karaniwan niya. Wow, ang galing niyo po pala. Mahirap po ba yan? Parang ang lalim po ng mga sinasabi niyo. Ani ni Nerissa, may paghanga sa kanyang mga mata. Nilingon ni Rose ang dalawa at nakita niya ang bahagyang pamumula sa pisngi ni Mateo. Ngumiti lamang si Rose. Iniisip na marahil ay natutuwa lamang si Mateo na may nakikinig sa kanyang mga kwento sa trabaho. Sa ikatatlong araw, nagsimulang magkaroon ng mas madalas at mas mahahabang usapan si Nerissa at Mateo. Minsan, kapag nasa kusina si Rose, maririnig niya ang mga halakhakan ni Mateo at Nerissa sa sala o sa balkonahe. Napansin din niya na mas madalas lumalabas si Nerissa sa kanyang kwarto, nakasuot ng mas kaakit-akit na damit kahit nasa bahay lamang sila. Ang mga simpleng t-shirt at shorts ay napapalitan ng mga kasuotang nagtatampok sa kanyang figura. Isang hapon, nakita ni Rose si Nerissa na nakaupo sa tabi ni Mateo sa sofa habang nanonood sila ng pelikula. Ang distansya sa pagitan nila ay mas maliit kaysa sa karaniwan. Naramdaman ni Rose ang kurot sa kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Anong pinapanood niyo? Tanong niya. Pilit na iniaalis ang hindi magandang pakiramdam. Pelikula lang mahal, yung mga nakakatakot. Sagot ni Mateo. Kahit ang pelikula ay isang romantikong komedya. Napakunot noo si Rose, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Gusto niyang paniwalaan ang kanyang asawa. Sa ika-4 na araw, naging mas tahimik si Mateo kay Rose, ngunit mas masigla kay Nerissa. Napansin ni Rose na madalas silang nagkakausap sa telepono, kahit sabay-sabay silang nagtatrabaho sa bahay. Nagsisimula na siyang magduda. Isang gabi, habang naghahanda si Rose ng hapunan, nakita niya si Nerissa na hawak ang kamay ni Mateo habang nagtatawanan sila sa garden. Mabilis na inalis ni Mateo ang kanyang kamay nang makita siya. May problema ba kayo? Tanong ni Rose. Ang boses ay may bahid ng pagdududa. Wala naman mahal. Nagbibiruan lang kami. Ang dami lang talagang kwento ni Nerissa tungkol sa buhay niya. Paliwanag ni Mateo na may pilit na ngiti.
Lumingon si Rose kay Narisa na nakangiti lamang ng matamis. Okay, tanging nasabi ni Rose. Ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang magduda. Hindi siya nakatulog ng maayos. Umagang umaga, tinanong niya si Mateo. Mateo, napapansin ko lang. Parang masyado kayong close ni Narisa. May problema ba? Ano ka ba, Rose? Pinsan mo yan. Gusto mo bang maging rude tayo? Besides, nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho ko. Itatanong siya tungkol sa career options. Sagot ni Mateo na may halong inis sa boses. Okay. Sabi ulit ni Rose. Pilit pinapaniwalaan ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang intuition ay nagsisigaw, nagbabala sa kanya. Sa ika-5 araw, kinabukasan lumabas si Rose para bumili ng mga kailangan sa bahay. Nag-text siya kay Mateo na baka madidelay siya ng kaunti, ngunit hindi ito sumagot. May naramdaman siyang kakaiba. Isang malamig na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Agad siyang umuwi. Nang makarating siya sa bahay, nakaparada ang sasakyan ni Mateo. Tahimik ang buong bahay. Tinawag niya si Mateo, ngunit walang sumasagot. Naglakad siya papunta sa sala, sa kusina, hanggang sa marating niya ang pinto ng kanilang kwarto. Nakita niya itong bahagyang nakabukas. Naglakad si Rose ng dahan-dahan. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Nang sumilip siya, ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Nakita niya si Mateo, nakahubad ang itaas, at si Narisa, nakasuot ng manipis na damit. Magkapulupot sa kanilang kama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang mga pangako, ang tiwala, ang pagmamahalan, lahat ay naglahaw sa isang mabilis na segundo. Mateo! Ang sigaw ni Rose. Ang boses ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Puno ng sakit at ng hinanakit. Mabilis na napalingon si Mateo. Gulat na gulat. Ang kanyang mukha ay namutla. Rose, hindi ito ang iniisip mo. Umupo naman si Nerissa sa kama. Ang kanyang mukha ay may bahid ng hiya. Ngunit may pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Pasensya na Ate Rose. Hindi ko rin sinasadya pero mahal namin ang isa't isa. Ang mga salitang iyon ay parang milyong-milyong karayom na tumusok sa puso ni Rose. Hindi niya narinig ang anumang depensa mula kay Mateo. Ang tanging nakita niya ay ang pagtataksil, ang pagwasak ng kanyang tiwala. Paano mo nagawa to, Mateo? Sa bahay pa natin? Sa pinsan ko pa? Sigaw ni Rose. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lumayas kayong dalawa sa pamahay ko. Ngayon din. Ang mga salita ni Rose ay puno ng galit, sakit at pagkabigo. Hindi siya nagbigay ng pagkakataon para magpaliwanag sina Mateo at Narisa. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat. Kinuha niya ang sapat na pera at lumabas ng bahay. Umalis ng walang balikan, dala-dala ang kanyang pusong durog at kaluluwang sugatan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kadiliman para kay Rose. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagtataksil, ang pagdududa sa sarili, at ang pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan. Nanatili siyang malayo mula sa lahat. Nagpapagaling sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kaibigan at magulang ay walang sawang nagbigay ng suporta. Rose, hindi mo kasalanan yan. Hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan. Sabi ng kanyang matalik na kaibigan na si Mara. Mas maganda ka pa dyan. Mas deserve mo ang totoong pagmamahal. Ang mga salitang iyon ang bumuhay kay Rose. Nagsimula siyang magmuni-muni. Hindi niya hahayaang magwagi ang kanilang kasamaan. Hindi niya hahayaang sirain ng sakit ang kanyang buhay. Nagsimula siyang magtrabaho ng doble. Inilubog niya ang sarili sa kanyang propesyon. Kumuha siya ng mga online courses, nagpatuloy sa kanyang pag-aaral,
at naghanap ng mga oportunidad para umunlad. Binago niya ang kanyang itsura, nag-exercise at muling natuto kung paano mahalin ang sarili. Ang dating Rose na mapagbigay at masyadong mapagtiwala ay naging isang babaeng matatag, matalino at may sariling pagpapahalaga. Samantala lumabas ang balita tungkol kina Mateo at Narisa. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng problema. Ang relasyon na nagsimula sa pagtataksil ay hindi nagtagal. Si Nerissa na sanay sa marangyang pamumuhay at hindi sanay sa hirap ay unti-unting napagod kay Mateo na nawalan ng trabaho dahil sa iskandalo. Si Mateo naman sa kabilang banda ay nagsimulang magsisi sa kanyang ginawa. Naging miserable ang buhay niya at kinamuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina. Nabalitaan ni Rose na naghiwalay sina Mateo at Narisa at si Mateo ay naiwang mag-isa, puno ng pagsisisi. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Rose. Wala na siyang pakialam sa kanila. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang pagpapakita sa kanilang pagdurusa, kundi ang pagbuo ng isang mas magandang buhay para sa kanyang sarili. Lumipas pa ang 2 taon. Si Rose ay matagumpay na sa kanyang karera. Siya ay naging isang respetadong pinuno sa kanyang kumpanya. At ang kanyang mga ideya ay pinahahalagahan. Ang kanyang bahay na binili niya mula sa kanyang sariling pagpapagal ay mas malaki at mas maganda kaysa sa dating bahay na binuo niya kasama si Mateo. Puno iyon ng bagong alaala at ng bagong simula. Isang araw sa isang corporate event, nakilala niya si Arthur. Si Arthur ay isang matalino, mabait at magalang na lalaki. Hindi niya kailanman nararamdaman na kailangan niyang umayon o magpaliwanag ng anuman kay Arthur. Ang pagmamahal ni Arthur ay malinis, tapat at puno ng respeto. "Rose, napakatalino mo," sabi ni Arthur habang nag-uusap sila. "Ang ganda ng pananaw mo sa buhay. Sobrang swerte ko naman dahil nakilala kita." Ngumiti si Rose, isang tunay ng ngiti, walang bahid ng sakit o lungkot. "Swerte rin ako sa'yo," tugon niya habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang hapon habang naglalakad si Rose at Arthur sa isang parke, nakita nila si Mateo. Nakaupo si Mateo sa isang bench, payat at may malalim na eye bags. Tila matanda na siya sa kanyang edad. Nakita niya si Rose at Arthur, magkahawak kamay, masaya at nagtatawanan. Nagulat si Mateo, nagtama ang kanilang mga paningin. "Rose," bulong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ngumiti si Rose, isang ngiti na walang puot, walang galit, tanging pagtanggap at kapayapaan. "Hello, Mateo. I hope you're well." Hindi na siya nagtagal. Hinawakan niya ang kamay ni Arthur at nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi niya ito nakita at hindi na niya ito naramdaman sa kanyang puso. Ang nakikita niya ay hindi na ang taong nagdudulot sa kanya ng sakit, kundi ang isang paalala ng kanyang nakaraan. Isang leksyon na nagpapatunay na ang pagtataksil ay hindi magwawagi at ang pagmamahal sa sarili ay ang pinakamagandang regalo. Nang gabing iyon, habang magkatabi sila ni Arthur, naramdaman ni Rose ang isang kapayapaan na hindi niya naranasan dati. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Ang kanyang masamang buhay, ang kanyang bagong pag-ibig, at ang kanyang pagiging buo ay ang pinakamagandang paghihiganti na maibibigay niya sa mga nanakit sa kanya. Ang kanyang buong puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng nararanasan niya dahil ito ang nagdala sa kanya sa lugar na naroon siya ngayon. Sa piling ng pag-ibig na nararapat para sa kanya, ang pait ng nakaraan ay naging tamis ng kasalukuyan at ang mga luha ay napalitan ng tunay at wagas na ngiti. Ito ang kanyang tunay na happy ending.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.